Sili! Sili po kayo dyan! Bili na po kayo ng sili! Bagong bitas lang po ito! Tamang-tama po sa inyong mga lulutuin. Pwede rin pong sausawan. Lagyan niyo po ng toyo at kalamansi. Napakasarap po! Bili na po kayo ng siling labuyo! Lapit lang po kayo mga suki! Yan! Ganyan nga ang pag-aalok ng sili, apo. Nang makuha mo ang atensyon nila. Lolo naman hindi naman po sila bumibili sa atin ng sili. Hindi nga po nila pinapansin yung sigaw ko. Masakit na nga po itong lalamunan ko. Kakaalok sa kanila. Isa pa, napapansin ko po na parang umiiwas po sila sa atin. Dati naman po kapag nakikita po nila tayo, nag-uunahan sila sa pagbili sa atin ng sili. Apo, pabayaan mo na sila. Baka naman wala lang silang pambili ng sili. Kaya sila lumalayo sa atin. Hala, sige na. Itulak mo na lang ang kariton at sa palengke na lang tayo pumunta. Doon na lang tayo magbebenta ng mga sili. Pero Lolo Jose, kanina pa po ako nagtutulak ng kariton Magpahinga naman po muna tayo. Pagod na po kasi ako. Jesus Mariosep naman na batang ito. Paano ba naman mauubos itong parinda natin kung palagi na lang tayo magpapahinga? Alam mo naman na nagmamadali tayo, hindi ba? Dahil baka maabutan na naman tayo ni Leo at kunin sa atin itong mga paninda natin. Si Lolo naman isang beses pa lang naman po tayo nagpahinga Tsaka kalahating araw na po tayo naglalakad, Lo. Pagod na po talaga ako Hindi po ba kayo napapagod sa pagtutulak ng kariton? Aba, syempre naman napapagod din ako. Gusto ko rin naman na magpahinga tayo. Kaya lang, mas kailangan nating magtinda para meron tayong pambili ng ating pagkain. Tama na ang pagrereklamo mo. Tamad lang ang nagpapahinga, apo. Hindi naman po ako nagrereklamo Talagang pagod na po ako sa pagtutulak ng kariton Isa pa, tingnan niyo naman po Walang bawas ang tinda natin. Simula po nung ipagbawal ni Mayor Aragon ang pagtitinda ng sili, natakot na po ang mga tao na bumili sa atin. Pero Lolo, bakit po kaya ipinagbabawal ni Mayor Aragon ang pagtitinda ng sili? Abay malay ko. Palibasa, takot sa kanya ang mga tao. Kaya ginagawa niyang biro ang hanap buhay ng mga katulad nating naghihirap. At saka, huwag mo na nga munang isipin yun, apo. Ang mahalaga ay kumita tayo ngayong araw na ito. Kaya sige na, umalis na tayo rito. Pumunta tayo ng palengke. Baka sakaling doon maibenta na itong mga sili natin. Pero Lolo Jose, kahit sa palengke pa po tayo pumunta, wala pa rin pong bibili sa atin ng mga sili. Kaya magpapagod lang po tayo. Umuwi na lamang po tayo sa bahay. Hay nako, kung uuwi tayo, apo, paano na itong mga tinda nating sili? Masisira ito at mahihirapan na tayong ibenta ang mga ito. Alam mo naman na dito lang tayo umaasa ng ikabubuhay natin. Kahit na po. Paano po kung mahuli tayo ni Mayor Aragon? Apo, walang masama sa ginagawa natin. Kaya naman bakit tayo matatakot sa kanya? Hindi ba't galit ka sa mga duwag? Bakit ka natatakot ngayon? Hindi ka na ba matapang? Aba, matapang po ako, Lolo Jose, no? Nagmana po kaya ako sa inyo. Ang inaalala ko lang naman po ay ang kalagayan po ninyo. Baka po kasi malaman ni Mayor na nagtitinda rin tayo ng sili. Baka masaktan po nila kayo. Hindi po ba't mainit ang dugo sa inyo ni Mayor Aragon? Dahil hanggang ngayon, ayaw niyo po na ibenta sa kanila ang lupa niyo? Ay nako, pambihira ka naman talagang bata ka, oo. Bakit mo naman pinoproblema ang mga bagay na yun? Abay problema yun ng matatanda. Huwag mo nang alalahanin yun. Dahil kahit na anong gawin na pagpapahirap sa akin ni Aragon, ay hinding-hindi niya makukuha ang mga lupain ko. Aba, minana ko pa yun sa mga magulang ko. Pero, paano po, Lolo? Kung patayin ka po nila, tayo, kagaya ng ginagawa niya na panggigipit sa iba. Wala nang pero-pero. Hindi natin kailangan pag-usapan ang tungkol dyan. Hala, sige na. Magtulak ka na nga ng kariton at mag-alok ka pa ng sili sa kanila. At kapag nakaubos na tayo ng maaga, ay uuwi rin tayo kagad sa bahay at ipagluluto kita ng paborito mong pansit bato. Hala, talaga po, Lolo Jose?
Hindi po ba kayo nagbibiro? Mukha ba ako nagbibiro, Buboy? Basta't sumigaw ka pa ng malakas na malakas para marinig nila ang inaalok mong sili. Wala nang nagawa ang may 10 taong gulang na batang si Buboy, kundi ang sumunod sa utos ng kanyang lolose. Paulit-ulit siyang sumigaw ng malakas para mag-alok sa mga tao. Magmula nang ipagbawal ni Mayor Aragon ang pagtitinda ng sili, ay mas nahirapan na silang kumita sa isang araw. Hinala ni Lolo Jose, ginagawa lang yon ni Mayor Aragon para gipitin siya at mapilitan siyang ipagbili ang kanyang lupang sinasaka. Subalit nanindigan ang matanda na kahit na anong mangyari ay hindi nito ipagbibili ang lupang minana pa niya sa kanyang mga magulang. Lalo na at nalaman niya na pagtatayuan yun ng malaking gusali para sa isang malaking pasugalan. Batas ni Mayor Aragon ang nasusunod para silang mga preso sa loob ng baryo ng Garoma. Walang sino man sa kanila ang nakakaalis ng buhay sa lugar na yon. Buhay rin ang kapalit sa oras na lumabag sila sa utos nito. Maya-maya pa ay biglang tumigil sa pagsigaw si Buboy nang makita ang pangkat ni Leo. Nakangisi ang mga ito na humarang sa tulak niyang kariton. Aba. Talagang matigas ang ulo niyo, Lolose, ah. Hindi ba't nagbaba na kami ng ordinansa na bawal nang magtinda ng sili sa baryo ito? Hindi ba kayo marunong sumunod sa utos, ha? O baka naman gusto niyo pang ipakaladkad ko kayo sa mga tauhan ko at ipakulong sa presinto? Ganun ba ang gusto niyo? Presinto? Presinto ba kamo? Wala nang presinto sa lugar na ito dahil kayo na ang batas dito, hindi ba? Talagang kami ang batas sa baryo ito, tanda. Kaya dapat matuto kang sumunod sa ipinapatupad namin batas. Ngayon, kung makikipagmatigasan ka sa amin, hindi kami magdadalawang isip na ipakulong kayo ng apo mo sa kulungan. Kasama ng mga kagaya mo na matitigas din ang ulo. Bakit, Leo? Hindi pa ba sapat ang mga ipinakulong nyo nung nakaraan na araw na walang ibang kasalanan kundi ang magtinda para sa kanilang pamilya? Aba, mahiya naman kayo. Pulis ka pa naman. Wala sa batasan nagbabawal sa pagtitinda ng sili. O baka naman, kayo ang dapat na makulong dahil sa mga pinaggagawa ninyo. Agdaan nyo ito, makakahanap din kayo ng katapat. At kapag dumating ang araw na yon, ako mismo magtitirik ng kandila para sa kamatayan ninyo. Abat, matigas ka, tanda. Baka gusto mo masaktan. Walang tao nagugustuhin na masaktan, Leo. Nagtitinda lang naman kami ng sili ng apo ko. Walang masama roon, hindi ba? Hindi rin naman kami nakakaabala sa inyo. Kaya't anong dahilan? Anong meron sa sili at ginagawa niyo ito sa amin? Talaga bang inuubos mong pasensya ko, ha, tanda? Wala kang karapatan na magtanong sa akin. Hindi ang pagtitinda ng sili ang pinag-uusapan dito. Kundi kung paano kayo sumunod sa batas ni Mayor Aragon. Natatay ko, naiintindihan mo? At kami ang batas dito. Kung ayaw mo sumunod, pues, mapipilitan kaming itapon ang paninda nyo at sirain ang kariton nyo. Hindi na hinintay ni Leo na sumagot si Lolose. Agad nitong sinipa ang kariton, kaya't napunta yon sa gitna ng kalsada. Hindi pa nasiyahan ng isa sa mga tauhan ni Leo. Bigla na lang nitong binuhat at itinaob ang kanilang kariton. Sumambulat sa kalsada ang paninda nilang mga sili. Dahil sa ginawang yon ng mga tauhan ni Leo, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Bakas sa mukha ng mga ito ang takot at pag-aalala na baka saktan ng mga ito ang maglolo. Bagay na hindi naman nagustuhan ni Buboy, kaya't hindi na siya nakatiis. Inawat niya ang mga pulis habang nakaharang sa unahan ng nakataob na kariton. Tama na! Tigilan niyo na to! Ang sama niyo! Ang sama-sama ninyo! Wala kayong puso!
Hindi kayo mga tao. Nagtatrabaho kami ng marangal. Bakit niyo itinapon ang palitan namin mga sili? Pabayaan mo na sila, Apo. Halika, tulungan mo na lamang akong damputin ang mga sili. Pero Lolo Jose, mali po ito. Pababayaan niyo na lang po ba silang gawin sa atin to? Di niyo man lang po ba ipagtatanggol ang sarili niyo? Hindi po sila batas sa lugar na ito. At hindi rin po nila pag-aari ang baryong ito. Kaya wala po silang karapatan na pagbawalan po tayo sa pagtitinda ng sili. Ano ka mo? Ang tigas mong manalitang bata ka. Baka gusto mong ikaw ang itaktak namin dyan sa kalsada. Huwag niyo sasaktan ang apo ko. Hindi na kami magtitinda ng sili. Maawa na kayo. Huwag niyo nang patulan ng bata. Lolo, wala po silang awa. Kaya hindi niyo po kailangan magmakaawa sa mga yan. Mga halimaw po sila, Lolo. Apo, tama na. Sige na, pulutin na natin ang mga sili. Huwag mo na silang intindihin. Ang mahalaga, hindi naman nasira ang ating kariton. Yumuko si Lolose para damputin ang mga nagkalat na sili sa kalsada. Kaya wala nang nagawa si Buboy, kundi tulungan na lamang ang matanda. Dala ng matinding awa, pumatak ang luha sa kanyang mga mata habang naririnig ang malakas na tawanan ng mga pulis na nakapalibot sa kanila. Hoy tanda, pagmasdan mo kung anong gagawin namin sa kariton nyo. Wala kasi akong tiwala na hindi na kayo magtitinda ng sili. Kaya't naisip ko, para hindi na talaga kayo makapagtinda, heto ang nararapat sa kariton nyo. Nanlaki ang mga mata ni Buboy nang paulanan ng mga ito ng bala ng baril ang kanilang kariton. Kaya't nagsitakbuhan ang mga tao dahil sa takot. Nang mga sandaling yon, ay hindi na napigilan pa ni Buboy ang kanyang sarili. Hinawakan niya ang kamay ng isa sa mga pulis ni Leo at pilit na ibinaba ang hawak nitong baril. Nilambitin niya ang braso nito at hindi pa siya nakontento. Kinagat niya ito sa kamay. Napasigaw ng malakas ang lalaki at muntik siyang barilin. Pabalyasan itong itinulak pero muli niya itong pinigilan. Tama na po! Maawa na po kayo sa kariton namin. Nakikiusap po ako. Wala po kami ginagawa masama sa inyo. Nagtitinda lang naman po kami ng sili. Ito lang po ang hanap buhay namin kaya parang awa niyo na po. Ibaba niyo na po ang mga baril niyo. Huwag niyo po sirain ang kariton namin. Nakikiusap po ako. Pabayaan mo na sila, Apo. May karma rin ang mga taong yan. Akala ko ba kanina, ayaw mo magbakaawa sa akin si Lolose. Dahil nasabi mo wala kaming awa. Tapos ngayon, ikaw ang naririnig ko nagmamakaawa sa akin? Pambihira. Parang gusto ko pa yatang matuwa sa ginagawa mo eh. Dahil ang kariton na yan ay mahalaga sa buhay ni Lolo Jose. Kaya't nakikiusap po ako, Mang Leo. Huwag niyo na po sirain ang kariton namin. Pasensya ka na, bata. Pero wala akong awa eh. Wala akong pakialam sa kariton nyo. Isa pa, huli na para pigilan mo pa kami. Dahil nawasak na namin ang kariton nyo. Kung sa simula pa lang hindi na kayo nagmatigas, hindi na sana humantong pa sa ganito. Ang lagay eh, kasalanan pa namin ng apo ko ang nangyari sa kariton. Tatandaan ko ang araw na ito. Darating din ang parusa para sa inyo. Dahil sa sinabing yon ni Lolo Jose, mas lalong tumindi ang galit ni Leo. Tumayo ito at inutusan ang mga pulis na ubusin ang bala sa kariton ni Lolo Jose at Buboy. Sinikap ni Buboy na pigilan ang mga ito, ngunit itinulak siya ng lalaking hawak niya sa braso. Nawalan siya ng balanse at tumama ang kanyang ulo sa bato. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang ulo at napansin niya ang mapulang likido na umaagos sa kanyang noo. Nang makita yon ni Lolo Jose, ay agad itong lumapit sa kanya. Diyos ko, ang apo ko! Tulungan niyo kami! Ang apo ko! May dugo ang ulo niya! Saklolo! Tulungan niyo kami! Dala ng labis na sakit na nararamdaman ni Buboy, unti-unting nagdilim ang kanyang paningin hanggang sa mawalan siya ng malay. Takot na takot si Lolo Jose
nang buhatin si Buboy at dinala sa tabi ng kalsada. Sakto naman ang pagdating ni Kapitan Maro na isa rin namang kaalyado ni Leo. Ano ka ba naman, Kapitan? Bakit ngayon ka lang dumating? Hindi mo ba alam na ang maglolo na yan ay nahuli ko nagtitinda ng sili? Pagsabihan mo mga yan, ha? At baka pati ikaw samain sa akin. Sa susunod na makita ko pa nagtitinda pa sila rito ng sili, alam mo na kung anong mangyayari sa pamilya mo. Naiintindihan mo? Sunod-sunod na napatango si Kapitan Maro at bakas ang takot sa mukha nito. Nang umalis ang mga pulis at si Leo, saka naman nilapitan ni Kapitan Maro si Lolo Jose na halos maiyak sa labis na pag-aalala kay Buboy. Sapo-sapo ng palad ng matanda ang dumudugong ulo ng kanyang apo. Tulungan mo ako, Kapitan Maro. Ang apo ko, dali natin siya sa ospital. Subalit umiling si Kapitan Maro at sinabi nitong sarado ang ospital, pati ang malapit na pagamutan. Siya na lang daw ang gumamot kay Buboy. Ang magagawa lamang daw nito ay ang ihatid sila sa kanilang bahay. Kaya naman, wala nang nagawa si Lolose, kundi ang iwanan ang kanyang paninda at iuwi si Buboy sa kanilang tirahan. Samantala, sa kabilang dako naman, habang nakasandal sa pader si Efren, umalingaw-ngaw ang sigaw ng pulis na nagbukas ng kulungan niya. Sinabi ng pulis na laya na siya at huwag na siyang babalik sa bilibid. 10 taon siyang nakulong sa salang pagpatay sa matanda na si Benito na pinuno ng mga aswang sa kanilang baryo. Isang paratang na hindi naman niya ginawa. Maswerte lang siya at isa siya sa mga nabigyan ng parol para makalaya ng maaga. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Efren. Dinampot niya ang bag, saka siya lumabas ng kulungan. Walang pamilya na susundo sa kanya dahil nalaman niya na namatay na ang kanyang asawa pagkatapos nitong manganak. Ang huling balita na lamang niya ay nasa pangangalaga ni Lolose, ang kanilang anak. Sumulat ito sa kanya at sinabing lumipat ang mga ito sa baryo ng Garoma, sa lugar mismo ng kanyang asawa na si Marisa. Maya-maya pa ay dumaan sa harapan niya ang isang truck na puno ng kahoy. Kinausap niya ang driver at tamang-tama ang biyahe nito ay doon din sa baryo na pupuntahan niya. Pagkalipas ng ilang oras na biyahe, pagbaba niya sa tulay ay nagpasalamat siya sa driver bago siya iniwan sa lugar na yun, sa tapat mismo ng arko ng baryo. Hindi siya pamilyar sa lugar na yun, kaya naman punong-puno ng pag-aalala ang kanyang dibdib. Wala siyang makitang sasakyan. Wala ring mga bahay na nakatayo sa gilid ng kalsada. Kahit ang mga tao sana na pwede niyang pagtanungan ay wala rin. Kaya't nagpasya na lamang si Efren na maglakad papasok sa baryo. Anak nang, pambihira naman buhay to. Ilang minuto na ako naglalakad pero wala pa rin sasakyan. Kapag nagkataon, dito pa yata ako matutulog sa kalsada. Ano ba kasing klaseng lugar ito? Saglit na napahinto sa paglalakad si Efren dahil sa wakas ay may nakita na siyang mga tao. Ngunit abala ang mga ito sa pagtingin sa lalaking nakahiga sa lupa. Nagmamadali si Efren na lumapit sa mga ito. Magtatanong sana siya nang mapansin ang lalaking dilat ang mga mata. Nakaluwa ang lamang loob at halos maputol ang leeg sa hibla ng mga buhok na nakapulupot dito. Natitiyak niyang aswang ang pumatay sa lalaki. Diyos ko, hanggang dito ba naman? Meron pa ring mga aswang? Hinahabol yata ako ng mga aswang. Kailangan mahanap ko kagad ang anak ko.
at iaalis ko siya sa lugar na ito. Nagsimula si Efren na magtanong sa mga tao. Subalit lahat ng lapitan niya ay umiiwas at hindi nakikipag-usap sa kanya. Wala siyang natanggap na impormasyon na makapagtuturo sa bahay ni Lolose. Pinili na lamang niya na umalis sa lugar na yon at ipagpatuloy ang kanyang paglalakad. Hanggang sa madaanan niya ang isang lalaking pilay at isang magandang babae na may dala na labahin. Nilapitan niya ang mga ito at nagtanong, Sandali lang miss. Pwede ba magtanong? Ito ba talaga ang baryo ng Garoma? Pasensya na. Hindi kasi ako taga rito eh. Tama ba tong lugar na napuntahan ko? Tsaka, baka naman may kilala kayong Lolose. Tumango ang babae bilang tugon sa tanong ni Efren. Nagulat siya dahil pipi ang babae. Kaya ang sumagot sa kanyang tanong ay ang lalaking pilay na kasama nito. Ayon sa lalaki, ay kilala nito si Lolose at tama ang lugar na pinuntahan niya. Subalit sinabi rin ito na kung maaari ay bumalik na lang daw siya sa lugar kung saan siya nanggaling dahil hindi na raw ligtas ang baryo para sa mga katulad niya na dayuhan. Pero taga rito po ang asawa ko eh. Namatay na siya. Pero nandito ho ang anak ko at inaalagaan po ni Lolose. Baka naman po alam niyo kung saan siya nakatira. Wala po kasi akong ibang mapupuntahan eh. Sila na lang po ang pamilya ko. Nagkatinginan ang dalawa at tumango bilang tugon. Nakilala nga ng mga ito si Lolose. Itinuro ng dalawa ang direksyon kung saan siya pupunta. Basta ang natandaan niya ay malapit raw sa simbahan ng Garoma, ang bahay ng matanda. Pagkatapos na magpasalamat ni Efren, ay nagsimula na siyang maglakad at iniwan ang dalawa. Kaya lang, hindi pa man siya nakakalayo sa mga ito, ay narinig na niya ang sigaw ng mga taong nakausap niya kanina. Kasunod ng malakas na tawanan ng mga lalaki at ingay ng tunog ng makina ng sasakyan. Napalingon siya sa gawi ng mga ito at nakita ang isang lalaki na nakaharang sa dalawa. Sandali lang, nene. Nagmamagandang loob lang naman ako sa'yo. Sige na naman. Pumayag ka nang ihatid kita sa bahay niyo. Pero ang gusto ko, ikaw lang ha. Iwan na natin ang pilantod mong ama. Nakita ni Efren ang pag-iling ng babae sa lalaking may mahabang buhok at may 4 na kasamang mga lalaki na nakasakay sa sasakyan na pangpulis. Nagtatawanan pa ang mga ito na parabang gumamit pa ng ipinagbabawal na gamot. Sige na naman, nene. Gusto mo bang mapahiya ako sa mga barkada ko, ha? Gusto mo ba yun? Nasa mukha ko ba ang gagawa ng masama? Mabait ako, nene. Kaya sige na, sumama ka na sa amin. Muling tumanggi ang babae sa inaalok ng lalaki na naririnig niyang tinawag na Leo ng mga kasama nito. Panay ang senyas ng dalaga sa pagtanggi, habang ang ama naman nito ay itinutulak ng isa pang lalaki na bumaba mula sa sasakyan. Pero agad naman na umalis ang babae kasama ang ama nito. Dahil napahiya si Leo, pinagtawanan ito ng mga kasama niya at kinantsawan. Kaya hindi na nakatiis ang binata at hinabol nito si Nene. Niyakap kagad nito sa bewang ang dalaga at dinala sa madilim na bahagi ng kakawyan. Ang ama naman ng babae ay agad na pinagsusuntok sa sikmura ng mga kasama ni Leo hanggang sa mawalan ito ng malay. Malakas ang iyak ng dalaga kaya't mabilis na tumakbo si Efren para tulungan si Nene. Nadatnan niya na pinagtutulungan ng mga lalaki na pagsamantalahan ang dalaga na kahit sa kabila ng kapansanan nito
ay sinikap pa rin itong manlaban at magpumiglas. Ano ka ba? Huwag ka nang pumalag. Mabilis lang to. Ibigay mo na sa amin ang inaasam-asam namin na ligaya. Sige na! Huwag ka nang manlaban nang hindi ka na masaktan. Hindi na natapos ni Leo ang iba pa nitong sasabihin nang dinakot kagad ni Efren ang damit nito at sinuntok sa muka. Sinundan pa niya yon ng isa pang sipa na tumama naman sa sikmura nito. Bumagsak ito sa lupa habang namimilipit sa labis na sakit. Ang isa naman na lalaki na nakatayo ay binato ni Efren ng dala niyang bag. Tumama yun sa muka ng lalaki at bumagsak din ito sa lupa, habang ang natitirang dalawang lalaki na sumugod sa kanya ay sinalubong naman niya ng tig-isang suntok sa muka. Bumagsak ang mga ito sa tabi ni Leo. Sakto yun na sinusubukan ni Leo na muling bumangon, pero dahil nadaganan ito ng dalawang kaibigan, muli itong bumagsak sa lupa habang nagmumura. Lintik! Sino ba nakialam sa atin? Ano ba? Bumangon kayo! Sugurin nyo! Uling umatake kay Efren ang mga tauhan ni Leo. Naiwasan niya ang suntok at gumanti siya ng sipa sa muka ng mga ito. Sa muling pagbagsak ng dalawa sa lupa, sumugod si Leo sa kanyang kinaroroonan, pero sinalubong niya ito ng isang suntok sa muka at isang sipa na tumama naman sa dibdib nito. Muli itong bumagsak sa lupa. Nang makita niya na hindi agad makakabangon ang mga ito, sa kanya binalingan ang dalaga na umiiyak habang nakahiga sa damuhan. Inalalayan niya itong tumayo at inilayo sa mga lalaki. Sa sobrang galing ni Efren sa pakikipaglaban, ay walang nagawa ang pangkat ni Leo. Sinubukan pa ni Leo na bumangon at dumukot ng liyabe sa bulsa, pero wala itong nagawa sa bilis ng paa ni Efren. Halos pasadsad sa lupa na muling bumagsak si Leo. Umalsik ang liyabe nito at hindi kagad nakabangon. Huhugot sana ito ng baril, pero maagang nasipa ni Efren ang kamay nito. Naagaw niya yon at itinutok sa muka ni Leo. Sige, subukan mo. Isang maling kilos mo lang, sambulat ang ulo mong hayop ka. Nakita ni Efren na dahan-dahan na rin na bumubunot ng baril ang mga kaibigan nito, pero agad na nagpaputok ng baril si Efren. Tumama yun sa lupa sa pagitan ng hita ng isang lalaki, kaya nahinto ang pagtatangka nitong lumaban. Isang pagkakamali nyo lang, katapusan na maliligayang araw nyo, mga jablong buwang. Tignan ko lang kung magamit nyo pa yung mga kargada nyo kapag sinubukan nyo pang gumalaw. Sige, subukan nyo! Dahil sa bantang yun ni Efren, bumakas ang takot sa mukha ni Leo na natututukan niya ng baril sa mukha. Anak ng tutsa, oh! Ibaba niyo mga baril nyo! Kung ayaw niyong butasin ko ng bala ang mukha ng lalaking to, sige na, ibaba niyo na! Madali akong mangawit at nervyoso ko. Baka mamaya bigla akong makalabit to. Bricks! Roy! Mga lintik kayo! Ibaba niyo na ang mga baril nyo! Ano ba? Bilisan nyo! Baka mamaya biglang kalabitin ito ang gatilyo eh! Saka lang ibinaba ng mga lalaki ang hawak na baril at inihagis yun sa paanan ni Efren. Dinampot niya ang mga yon at matapang na hinarap ang mga ito. Hala, sige! Hubad! Maghubad kayo! Teka, sandali lang! Bakit po kami pinag-uubad? Ano ba binabalak mo sa amin? Sinunod namin ang gusto mo ah! Huwag ka na magtanong! Basta maghubad kayo! Hubad! Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Brad? Baka hindi mo nakikilala kung sino binabangga mo. Wala akong pakialam kung sino ka pa. Basta maghubad ka. Kung ayaw mong pasabugin ko ang bao ng ulo mo, tsaka yung ulo mo sa baba,
Ano? Bilis! Hubad! Wala nang nagawa sina Leo, kundi ang sumunod sa utos ni Efren. Isa-isang hinubad ng mga ito ang kani-kanilang mga damit. Pagkatapos ay gumawa ng bag si Efren na yari sa dahon ng lipa. Isang uri iyon ng dahon na makati kapag napapadikit sa balat. Nang matapos siya sa kanyang ginagawa, ay iginapos niya sa baging ang kamay ng mga ito. Saka itinali sa sasakyan at dinala sa istasyon ng mga pulis. Nang tumigil sila sa tapat ng presinto, galit na nagbanta si Leo. Hayop ka! Pagsisisihan mo ginawa mong ito. Gagawin kong impyerno ang buhay mo! Matagal ng impyerno ang buhay ko. Hindi ako natatakot sa banta mo. Matagal na akong takot. Kaya sige, lakad! Isuko niyo ang mga sarili niyo at aminin niyo ang ginawa niyo kay Nene. Mapapahiya ka lang. Walang mangyayari sa pagdala mo sa amin dito. Kaya't simulan mo na magdasal. Dahil ito na ang magiging katapusan mo. Saad ni Leo habang namimilipit ito sa labis na kati. Napansin din ni Efren na namumula ang balat nito dahil sa mga pantal sa katawan. Maya-maya pa ay lumapit si Efren sa mga pulis na sumalubong sa kanila. Chief, magandang hapon po sa inyo. Nandyan po ba ang hepe nyo? Sumagot ang isang pulis na hindi naka-uniforme, ngunit may baril at tsapa sa bewang. Sinabi nitong nasa loob ng presinto. Sinamahan sila nito sa loob kasama si Nene at nadatnan niya ang lalaking nakaupo sa lamesa. May hawak itong papel habang seryosong nakatingin doon. Narinig niya na binanggit nito ang lupa ng mga taong hindi pa rin umaalis sa lupang pag-aari nito. Biglang natigil ito sa pagbabasa nang tumingin sa gawi ni Efren. Oh, ano yon? Anong kailangan nyo? May mga nahuli po ako mga lalaki. Muntik pong pagsamantalaan si Nene. Balak po sana niya magreklamo. Gusto niya po na makausap si Hepe. Ako ang hepe dito. At ako rin ang mayor ng baryong ito. Ano ba sadya mo sa akin? Dala ko po mga lalaking muntik na magsamantala sa dalagang to. Ang kanya namang ama ay nasa sasakyan at wala pa ring malay hanggang ngayon dahil binugbog po ng mga lalaking yun. Tumayo ang lalaki na nakilala niya sa pangalan na Mayor Aragon. Sa unang pagkikita pa lang nila ay naramdaman niya ang kakaibang bigat sa presensya nito. Kaya mas tinatagan niya ang kanyang loob at sinalubong ang matalim nitong tingin. Ang inaalala lang niya ay ang dalagang kanina pang takot na takot at gusto nang umalis. Para bang ayaw nitong magreklamo sa mga lalaking muntik nang manggahasa sa kanya. Lalo na nang biglang nagsalita si Mayor Aragon. Madali naman akong kausap eh. Lalo na sa mga inargabiyado ng anak kong si Leo. Kaya pala malakas ang loob ni Leo eh. Dahil mayor palang tatay niya. Hindi ang pagiging tatay at mayor ko ang pinag-uusapan dito, kundi ang reklamo ng dalagang dinala mo rito. Sa tingin ko, hindi ka taga rito, kaya hindi ka natatakot sa akin. Bakit naman ako matatakot sa inyo? Wala naman akong ginagawang masama. Dapat pa nga po ay magpasalamat ka dahil may pumigil sa anak mo na magkasala. Hindi mo yata ako naiintindihan eh. Anak ko si Leo at dito sa baryong ito, batas ko ang nasusunod. Kaya hindi ko kailangan magpasalamat sa'yo. Dahil anak ko mismo ang pinag-uusapan natin dito. Kung gusto mo, tatanungin ko yung babaeng muntik pansamantala ng anak ko. Kukunan ko kayo ng statement para legal ang gagawin yung demanda. Ikaw naman, Iya. Ano ba talaga nangyari sa'yo, ha? Mukhang tinatakot nyo naman si Nene eh. Hindi nyo ba alam na pipi siya? At wala siyang kakayang magpaliwanag sa inyo?
Wala akong pakialam kung pipi siya o ano ang kapansanan niya. Isang iling at tangulang ang isasagot niya sa mga tanong ko. Kaya Iha, sumagot ka. Tinatanong kita, ano ba talagang gusto mong ireklamo sa anak ko, ha? Dahil sa malakas na boses ni Mayor Aragon, ay napatakbo sa labas ng presinto si Nene. Wala nang nagawa si Efren, kundi ang tumayo at pigilan ito. Ngunit natutukan na siya kagad ng baril ni Mayor Aragon. Hoy lalaki, subukan mo lang nahabulin ang babae na yon at papuputukan ko ng baril ang ulo mo. Ang tangkasa ng paghabol ni Efren sa dalaga ay natigil at napalingon sa gawi ni Mayor Aragon. Lumapit ito sa kanya at sinuntok siya sa muka. Sabay tutok din ng baril sa kanyang noo. Wala naman palang gustong ireklamo ang dalagang yun eh. Pinipilit mo. Alam mo ba kung sino ang gusto mong ipakulong sa akin? Ha? Siya ang kaisa-isa kong anak. Kaya lahat ng mga taong mananakit sa kanya, pinapatay ko. Gusto kong itatak sa isip mo na walang makakatalo sa akin, lalo na sa batas na ipinapatupad ko. Nagkakaintindihan ba tayo? May katapusan din ang pagiging mayor mo. Matapang ka lang dahil nasa posisyon ka at may hawak ang baril. Pero isinusumpa ko na magbabayad kayo sa lahat ng kasamaan ninyo. Huwag kang masyadong matapang dahil nandito ka sa teritoryo ko. Wala kang lugar dito, kaya mabuti pa, umalis ka na sa baryong ito. Mayor, kung saan ako nakatayo, yun ang teritoryo ko. Ano ka mo? Matigas ka, ha? Kung ganun, ako mismo magpapatapon sa'yo sa labas ng baryong ito. Hala, sige, lakad! Ibabalik kita sa pinanggalingan mo! 2 palo ng baril sa ulo ang naramdaman ni Efren. Halos manlabo ang kanyang paningin nang isakay siya sa sasakyan na pag-aari ni Mayor Aragon. Pagkalipas ng kalahating oras ay narating nila ang dulo ng tulay. Saka pabalya siyang itinulak sa labas ng arko ng baryo. Ibinato sa kanya ang dala niyang malaking bag, kasunod ng pagduro nito sa kanyang muka. Hindi ako nakikipaglokohan, lalo na sa mga estranghero na kagaya mo. Magpasalamat ka at mabait pa ako. Binibigyan kita ng pagkakataon na umalis sa baryong ito. Pagkatapos ng ginawa mo sa anak ko, doon pa lang sana sa presinto, pinatay na kita. May kasalanan ng anak mo, kaya ako siya sinaktan. Eh ako, ano bang kasalanan ko? Para ganituhin niyo ako. Malaki ang kasalanan mo dahil sinaktan mo ang anak ko, Arcilio. Kung saan ka man nanggaling, bumalik ka na sa lugar mo at huwag ka nang babalik dito. Sa sobrang galit ni Mayor Aragon, dinakot nito ang damit ni Efren at pinagbantaan. Tandaan mo ito. Ni anino mo, ayoko nang makita sa baryo ng Garoma. Kung ayaw mong pakainin kita ng bala. Sabay suntok sa kanyang muka. Bumagsak siya sa lupa habang hindi inaalis ang paningin sa muka nito. Akma na sanang tatayo si Efren, pero muli siya nitong tinutukan ng baril sa noo. Huwag mo nang subukan lumaban dahil mapapadali lang lalo ang buhay mo. Hindi ko na uulitin ang sinabi ko sa iyo kanina. Huwag ka nang babalik sa baryong ito. Hindi mo ako mapipigilan. Babalik ako at dudurugin ko kayo ng anak mo. Dala ng labis na galit ni Mayor Aragon, hinampas siya nito ng baril sa muka. Saka ito sumakay sa sasakyan at umalis sa kanyang harapan. Bumangon si Efren at tumayo habang pinupunasan ang dugo sa kanyang labi. Hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa papalayong sasakyan ng mga ito. Dinampot niya ang kanyang bag sa lupa, saka isinukbit sa kanyang balikat. Hindi siya umalis. Sa halip, bumalik siya sa baryo ng Garoma. At dahil nilakad lamang niya ang kalsada, naabutan na siya ng pagdilim sa daan.
Tanging ang liwanag lang ng buwan ang nagsisilbi niyang tanglaw sa dinaraanan niya. Maya-maya pa ay bigla siyang nakarinig ng tunog ng pag-angil. Sa unahan yun ng daan. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang isang nilalang na nakaupo na nakatalikod sa kanya. Lumulutang ang buhok habang abala ito sa paglantak sa katawan ng isang babae. Kitang-kita niya ang pagkikisay ng paa ng biktima. Mabilis niyang dinukot ang bote ng langis na may dinikdik na sili sa kanyang bulsa. Nilapitan niya ito at agad na binuhusan. Nagulat ito at napatayo na humarap sa kanya habang umuusok ang katawan. Yan ang nararapat sa'yo, halimaw ka! Lumayo ka sa babaeng yan! Dahil sa labis na sakit, ay napasigaw ang aswang at nagmamadaling umalis. Yun nga lang, dala nito ang katawan ng biktima. Hindi na naabutan pa ni Efren ang nilalang na tumakas dahil masyadong madilim ang daan. Kaya nagmamadaling umalis sa lugar na yon si Efren. Pagkalipas ng ilang minuto, ay narating niya ang sentro ng baryo ng Garoma. Nakita niya na marami pa rin tao sa daan, kaya hindi siya nahirapan na magtanong kung nasaan ang bahay ni Lolose. Ngunit nabigo siyang makatanggap ng maayos na sagot sa mga ito. Kaya sa uli, sa simbahan siya pansamantalang nakituloy at nagpalipas ng gabi. Samantala, sa bahay naman ni Lolose ay nagising si Buboy. Bumangon siya at hinawakan ang ulo na may benda. Inilinga niya ang kanyang paningin sa paligid. Napansin niyang madilim na sa labas. Maya-maya pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Lolose na may dalang pagkain. Buboy, Apo! Mabuti naman at gising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo, Apo? Ayos na po ako, Lolose. Medyo masakit lang po ang ulo ko. Ano po bang nangyari? Ayun, nawalan ka ng malay kanina. Mabuti na lamang at mababaw lang ang sugat mo sa ulo. Pasensya na po kayo, Lolose, ha? Oh, bakit ka naman humihingi ng pasensya? Kasi po, hindi ko kayo naipagtanggol kanina eh. Tapos, yun nga, nawalan pa po ako ng malay. Nakakahiya po sa inyo. Dahil pakiramdam ko po, naging mahina po ako sa harap ng maraming tao. Siguro po, ang tingin nila sa akin ngayon eh, isang duwag. Ay nako, Diyos ko naman ang batang ito. Sino ba nagsabi sa'yo na isa kang duwag? Hindi mo ba alam na natakot si Leo kanina? Kaya ayon, nagmamadali silang umalis. Ano? Totoo po? Natakot po sila sa akin kanina? Oo, kaya huwag ka nang malungkot, Apo. O heto, kumain ka na. Ipinagluto kita ng paborito mong pansit bato. Biglang nawala ang mga alalahanin sa isip ni Buboy nang makita ang umuusok na pansit, habang si Lolo Jose naman ay tahimik na nakatingin sa bata. Pagkalipas ng ilang sandali ay biglang narinig ng matanda ang boses ng lalaki na nagtatawag sa labas. Nagpaalam sa kanya si Lolose at hinarap nito ang tao sa labas. Mula sa loob ng silid ni Buboy ay dinig na dinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Naghatid ito ng masamang balita na pinatay raw ang mag-asawang abogado. Natagpuan daw ang lalaki sa gilid ng kalsada. Wakwak ang tiyan. Nagkalat ang laman loob sa paligid at nasasakal ng mahabang buhok sa leeg. Habang ang babae naman ay hindi pa raw natatagpuan dahil sa dugo na nagkalat sa lupa. Kaya naman natitiyak na raw ng mga tao na patay na rin ito. Napakuyom ang kamay ni Buboy nang marinig ang sinabi ng lalaki kay Lolose at bumakas ang galit
sa kanyang muka. Madalas nang napapabalita ang sunod-sunod na pag-atake ng mga aswang sa kanilang baryo. Hinala ng lahat ng mga tao na kagagawan daw yun ni Mayor Aragon na may alagang mga aswang para patayin ang lahat ng kumakalaban dito. Dahil doon, hindi na napigilan ng matanda ang labis na galit. Mga demonyo! Demonyo talaga! Talagang sagad na sa buto kasamaan ng hayop na mayor na yan. Tipunin mo mga kasama natin bukas. Kailangan na natin pagplanuhan ng maigi ang pagpapatalsik sa alkalde na yan. Bago pa nila tayo maubos, kailangan mapatay na rin natin ang mga alagad niyang aswang. Narinig ni Buboy ang pagtugon ng lalaking kausap ni Lolose. Nagpaalam na ito sa matanda, kasunod ng yabag ng paa, papalapit sa kanyang kwarto. Maya-maya pa ay pumasok ito sa loob. Wala na nag-iisang tagapagtanggol natin, Apo. Pinatay na kagabi ng mga aswang. Diyos ko, nag-aalala ko na baka isang araw ako naman ang guluhin ng mga aswang na yun. Ipagbili ko na lang kaya ang lupain ko, Apo. Wag po, Lolosi. Ito na lang po natitirang alaala nyo sa mga magulang nyo, di po ba? Ipaglaban nyo po ang karapatan nyo. Wag po kayo matakot sa kanila. Hindi naman ako natatakot sa kanila. Nag-aalala lang ako sa kaligtasan mo. Huwag niyo po akong alalahanin. Naniniwala po ako na walang mangyayaring masama sa akin, Lolo. Kaya po natin to. Ang pagpupulong niyo bukas at hanggat kaya niyo pong lumaban, lumaban po kayo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolose. Sabay sulyap sa isang tungkod na may talim sa dulo. Nakasabit yon sa dingding, nagawa sa sawali. Matagal nang nakikita ni Buboy ang tungkod na yon sa dingding, katabi ng lumang salakot na gawa sa abaka. Hindi niya alam kung bakit sa tuwing nag-aalala si Lolose ay madalas niya itong nakikitang nakatingin sa sandatang yon. Lolose, sa inyo po ba ang tungkod na may talim po sa dulo? Hindi sa akin ang tungkod na yan, Apo. Pag-aari yan ng isang dating manunugis ng mga aswang na iniligtas ko sa kamatayan. Alam mo bang mahusay rin siyang magtanim at magtinda ng sili? Magaling din siyang makipag-usap sa mga tao. Sayang lang at nakulong siya. Kung nandito lang sana siya, may makakatapat na ang mga aswang at si Aragon. Kung ganun po, matapang po pala ang manunugis na yun, Lolose. Bakit naman po siya nakulong? Ano pong kasalanan niya? Inako niya ang kasalanan ng iba. Siya ang naabutan ng mga pulis. Bumalik kasi sa dating anyong aswang na yon. Kaya inakala ng mga pulis na tao ang pinatay ng manunugis. Kung ganun po, nakakulong pa rin po siya hanggang ngayon. Tama ka, Apo. Ay nako, huwag na nga natin pag-usapan ang tungkol sa kanya. Nalulungkot kasi ako kapag naaalala siya. O siya, sige na. Matulog ka na. At maaga pa tayong pupunta sa simbahan bukas. Mag-aalay tayo ng dasal sa 10 taon na pagkamatay ng nanay mo. Hala, muntik ko na po makalimutan. Kaya nga, magpahinga ka na at matutulog na rin ako. Napapailing na umalis si Lolose sa loob ng kanyang silid. Isinara nito ang pinto, saka nagpahinga sa kwarto nito. Habang si Buboy naman ay muling nahiga at ipinikit ang mga mata hanggang siya ay makatulog. Kinabukasan ay maagang nagising ang maglolo. Umalis sila at tinahak ang daan papunta sa simbahan. Samantala, sa simbahan naman ay nagising si Efren nang marinig niya ang pagsisimula ng misa. Nasa ilalim siya ng bangko sa likod ng altar, kaya hindi siya napansin ng mga tao doon. Inayos niya ang kanyang sarili at bumangon. Pagkatapos ay lumapit
sa mga nakaupong mga tao at nakinig sa sermon ng pari. Hinilinga niya ang kanyang paningin at bigla niyang nakita si Mayor Aragon kasama ang anak nito na si Leo. Nakaupo ang mga yon sa likod na bahagi ng simbahan, nakayuko na parabang mga banal. Nakuyom niya ang kanyang kamao at maingat na lumabas ng simbahan. Humantong siya sa tirikan ng kandila kung saan ay nakita niyang may isang bata at matandang lalaki na nakatayong patalikod sa kanya. Nakayuko ang ulo ng mga ito habang nakaharap sa nakasinding kandila. Biglang sumagi sa isip ni Efren na yun ang araw ng kamatayan ni Marisa, kaya naisip niya na ipagtirik ng kandila ang asawa. Ale, pabili nga po ng kandila, isa lang ho. Ito po ang bayad ko. Ibinigay sa kanya ng babae ang kandila at tumabi siya sa dalawang nakatayo. Balak niya rin na magtanong sa mga ito tungkol kay Lolose. Kaya pagkatapos niyang sindihan ang kandila, ay humarap siya sa mga ito. Tatang, pwede po ba magtanong? May kilala po ba kayong Lolose ang pangalan? Napaawang ang bibig ni Lolose nang matitigan nito ang lalaki. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi siya maaaring magkamali. Si Efren ang nasa harapan niya. Si Efren naman ay agad na nakilala ang matanda. Ang reaksyon nila ay napansin ng batang si Buboy. Sa tingin niya ay matagal nang magkakilala ang dalawa. Efren? Aba, Efren, ikaw na ba yan? Opo, ako po si Efren. Kahapon ko pa po kayo hinahanap, Lolose. Teka, Lolose. Sino po siya? Kilala niyo po ba siya? Dati ko siyang kaibigan, Buboy. Halika, Efren. Sa bahay na tayo mag-usap. Naunang maglakad ang matanda, habang sina Buboy at Efren naman ay matagal na nagkatitigan. Parang may kung anong lungkot ang nakita ni Buboy sa mga mata ng lalaking kaharap. Nangingilid ang luha nito habang titig na titig sa kanyang muka. Saka lang niya naalala na habulin si Lolose at iniwan ang lalaking kaharap. Lolose, sa atin po ba siya titira? Hindi ko alam, Apo. Baka magbabakasyon lang siya. Hala, sige na. Mauna ka na sa bahay at ipaghanda mo kami ng maiinom. Opo, Lolose. Bago tuluyang umalis, ay sinilyapan muna ni Buboy ang lalaking walang imik na nakasunod sa kanila. Nagtataka man, ay iniwan niya ang mga ito at tumakbo sa kanilang bahay. Samantalang si Efren naman ay para nang hindi humihinga ng mga sandaling yon. Bigla ang pagdagundong ng kaba sa kanyang dibdib na gustong-gusto niyang mayakap ang anak. Ngunit alam niyang hindi yun magiging madali at baka magtaka ang bata sa gagawin niya. Pagdating nila sa loob ng bakuran ng bahay ng matanda, dumiretso sila sa upuan sa ilalim ng puno. Pambihira! Nagulat ako sa pagdating mo at muntik pa kitang hindi makilala. Hindi ko alam na lumaya ka na pala. Kalalabas ko lang po ng kulungan kahapon. At dito po kagad ako nagpunta. Nandito ka ba? Para bawiin sa akin si Buboy? Opo. Sana po. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Napamahal na sa akin si Buboy. At hindi ko alam kung paano ko ipagtatapat sa kanya ang tungkol sa iyo. Alam ko naman po yun. Pero sa tingin ko po, ay kailangan ko na pong ilayo ang anak ko sa lugar na to. Hindi yun magiging madali, Efren. Walang sino man ang nakakalabas dito ng buhay. Dahil bantay sarado ito ni Mayor Aragon. Lahat ng magtatangkad tumakas sa baryong ito ay ipinapapatay niya. Hindi nila maaaring gawin yun, Lolose. Subalit, yun na ang patakaran dito, Efren.
Kaya hindi nagawang umalis ni Marisa sa lugar na ito. Ang asawa ko po. Paano po pala siya namatay? Natagpuan namin siya sa loob ng bahay niya na wala ng buhay. Mabuti na lang at ng mga oras na yon ay dinala ko si Buboy sa albularyo dahil nagkasakit ito. Kaya hindi siya nadamay. Pero batay sa itsura ng katawan ni Marisa, marahil ay isang aswang nakubot ang pumatay sa kanya dahil sa mahabang hibla ng buhok na nakapulupot sa kanyang leg. Bukod pa roon, wakwak din ang kanyang tiyan at nawawala ang puso. Mga hayop talaga sila. Pagbabayarin ko ang aswang na pumatay kay Marisa. Isinusumpa ko. Efren, marami ng pinatay ang aswang. Kailangan namin ng kagaya mo para mabigyan mo rin ng hustisya ang nangyari sa asawa mo. Nakahanda po akong tumulong, Lolose. Nag-aalala lang po ko para kay Buboy. Baka malaman niya ang nangyari sa kanyang ina. Kaya nga, hanggang ngayon ay hindi ako nagkikwento tungkol kay Marisa. Pero hindi magtatagal, malalaman at malalaman niya rin ang tungkol sa nangyari sa kanyang ina. Mas mabuti po na kung wala muna siyang malalaman tungkol sa nangyari kay Marisa. Hindi niya pa po maiintindihan ng lahat. Masyado pa siyang bata. Habang nag-uusap, sina Lolo Jose at Efren ay nakasilip naman sa bintana si Buboy. Dala ang 2 baso ng kape na iaabot niya sana sa mga ito. Kaya lang ay nakita niyang seryoso ang pinag-uusapan ng dalawa. Hindi kaya siya ang kaibigan ni Lolo Jose? Siya kaya ang nagmamay-ari ng tungkod na may talim sa dulo? Naku, kapag nagkataon, meron na magtatanggol sa amin ni Lolo Jose. Kung ganun, matapang pala siya. Bumakas ang tuwa at pag-asa sa mukha ni Buboy nang maisip niya ang bagay na yon. Maya-maya pa ay ibinalik niya muna ang tasa sa loob ng kanilang kusina at hinayaan niyang mag-usap ang mga ito sa labas. Samantala, hindi naman mapakali si Efren nang marinig ang sinabi ni Lolose. Kung namatay ang asawa ko sa lugar na to, hayaan niyo po ako manatili sa bahay niyo. Paano ang plano mong pagkuha sa anak mo? Sa ako na po iisipin yun. Ang mahalaga sa ngayon, mabigyan ko ng hustisya ang nangyari sa asawa ko. Lolose, ipakilala niyo po ako sa anak ko bilang kaibigan niyo. Mananatili mo ng lihim ang pagkatao ko sa kanya. Sige, ikaw ang bahala. Pero sikapin mo muna na hindi mahalata ng mga kalaban ng totoong pakay mo sa pananatili mo sa baryong ito. Huwag po kayo mag-alala. Hanggat kaya ko, ay hindi ako lilikha ng gulo. Gagawin ko ang lahat para hindi kayo mapahamak. Lalong-lalo na po ang anak ko. Mabuti naman kung ganon. Ano na ang plano mo ngayon, Efren? Magtitinda po ako ng sili. Tutal, yun naman po ang dati kong hanap buhay. Habang ginagawa ko po yun, magmamatsyag ako sa mga tao sa baryo. Pero ipinagbabawal ng mga Aragon ang pagtitinda ng sili dito. Paraan nila yun para gipitin ako sa lupa at mapilitan akong ipagbili ito. Nakita mo ba na may benda ang ulo ni Buboy? Nakuha niya yon habang nagtitinda kami ng sili ng anak mo. Tauhan ni Leo ang may gawa nun sa kanya. Pati anak ko pinatulan nila. Anak ng teteng. Humanda talaga sila. Hindi magtatagal. Malapit ko ng putuli ng mga sungay nila. Dahil sa ginawa nila sa anak ko. Mas lalo ko silang gagalitin. Pero baka mapahamak naman lalo ang apo ko. Magtiwala po kay Lolose. Ako na po ang bahalang gumawa ng paraan. Isang plano ang nabuo sa isip ni Efren at lihim na sumulyap sa bintana ng bahay ng matanda. Alam niya na kanina ay nakasilip doon si Buboy. Hindi rin niya sinabi kay Lolose na una niyang nakaharap si Leo, kaya natitiyak niyang
kaya niyang labanan ang mga ito. Bukod pa roon, hindi alam ng matanda na habang nakakulong siya ay may isang matandang salamangkero ang nagturo sa kanya ng karunungang itim na nagbibigay bisa sa lason ng kahit nanong bagay na gamitin niya sa ritual. At naisip niya na sili ang gamitin niyang lason sa mga aswang. Ang kailangan lang niya ay maibenta ang mga sili sa mga tao bilang bahagi ng pagsasagawa niya ng ritual. Magagawa niya lang yon sa tulong ni Buboy dahil kabisado na nito ang lugar. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa loob ng bahay para naman makapagpahinga ka na. Naunang pumasok sa loob ng bahay, si Lolose. Saka sumunod si Efren. Bumungad sa kanya ang loob ng bahay. Nakita niya ang larawan ni Marisa. Muling bumakas ang galit sa mukha ni Efren nang maalala ang kwento ni Lolose tungkol sa nangyari sa kanyang asawa. Samantala, mula naman sa loob ng silid ni Buboy ay dinig na dinig niya ang yabag ng mga paa ng mga ito. Papasok sa loob ng kanyang silid. Nakita niya ang dalawa na nakatayo sa pintuan. Buboy Apo, halika. Doon ka muna sa kwarto ko matutulog. Dito muna si Efren sa silid mo. Sige na, dalin mo na ang mga gamit mo doon. Ang ibig niyo po sabihin, Lolose, dito na po titira si Kuya Efren? Parang may kutsilyong tumusok sa puso ni Efren nang marinig niya ang sinabi ng kanyang anak na si Buboy. Hindi ako magtatagal dito. May kailangan lang akong gawin. Siya nga pala. Gusto mo bang sumama sa akin sa pagtitinda ng mga sili? Nag-aalalang napatingin si Buboy sa muka ni Lolose na seryoso rin na nakatingin sa kanya. Lolo, hindi niyo po ba sinasabi kay Kuya Efren na bawal po dito ang magtinda po ng sili? Alam na niya, Apo. Kaya lang, hilig niya talaga ang paglalako ng sili. Isa pa, gusto niyang malaman ang lahat ng pasikot-sikot sa lugar na ito. Hindi naman ako makakasama sa inyo dahil walang maiiwan dito sa bahay. Isa pa, huwag kang mag-alala. Magaling humanap ng paraan si Efren. Maabilidad siya. Paano po si Mang Leo? Ang mga pulis nila na mananakit po sa amin kapag nahuli niya kaming nagtitinda ng sili. Huwag kang mag-alala, Buboy. Sisiguraduhin ko na ligtas ka at hindi ka mapapahamak. Ayos ba yun? Sige po. Sasama po ako sa inyo. Dala ng tuwa ay yumakap si Buboy sa bewang ni Efren. Nagkaroon tuloy siya ng pagkakataon para mayakap ng maigpit ang kanyang anak. Malungkot naman na lumabas si Lolose. Hinayaan itong mapagsolo ang mag-ama. Sige po, Lolo Efren. Magpahinga na po muna kayo. Para po mamaya, magtitinda na po tayo ng sili. Kaya lang, nasira po ang kariton namin eh. Sinira po ng mga walang niyang pulis ni Mang Leo. Ako na ang bahala sa kariton. Marunong naman akong gumawa nun eh. Nang matapos mag-usap ang dalawa, saka lang umalis si Buboy. Naiwan si Efren sa loob ng kwarto ng anak. Pinagmasdan niya ang mga gamit nito. Pero mas napukaw ang kanyang atensyon sa tungkod na nakasabit sa dingding. Ibinaba niya ang kanyang bag. Sa kanilapitan ang tungkod. Hinawakan niya yon, kaya hindi niya namalayan na nasa likod na pala niya si Lolose. Hiningatan ko mga yan, Efren. Dahil alam ko na balang araw ay muli ang sasayad sa iyong mga kamay. Panahon na para tapusin ang pag-asik ng lagim ng mga aswang sa baryong ito. Bigyan niyo pa po ako ng sapat na panahon. Kailangan ko lang po ng konting oras para sa mga plano ko. Ikaw ang bahala. Kaya kita kinausap ngayon ay dahil gusto kong malaman mo na madaling makuha ang loob ni Buboy. Kung magpapakita ka ng katapangan sa kanya, mapapadali
ang pagtanggap niya sa iyo bilang ama niya. Matapang ang anak mo, Efren. At yun ang minana niya sa ugali mo. Ngunit sa sandaling magpakita ka sa kanya ng kahinaan o kaduwagan, ituturing kanyang isang kaaway. Sinasabi niyo po bang unti-unti kong kunin ang loob niya sa pamamagitan ng pagpapakita ng katapangan sa kanya? Oo, Efren. Para hindi ka mahirapan. Sige na, magpahinga ka na muna. Huwag mo na munang isipin ang kariton. May mahihiraman naman ako. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Lolose. Nang umalis si Lolose, ay nagpahinga muna saglit si Efren sa katre ng kanyang anak habang nananatiling nakatingin sa bubong. Pagkalipas ng isang oras, ay bumangon si Efren. Nagpalit siya ng damit. Nang matapos sa ginagawa, ay lumabas siya ng kwarto. Nakita niyang naghihintay sa kanya si Buboy sa tabi ni Lolose. Nakangiti ito at handa nang magtinda ng mga sili. Kanina ko pa po kayo hinihintay, Kuya Efren. Nanghiram na po kasi si Lolo ng kariton sa kapitbahay namin eh. At nahihanda ko na rin po ang mga paninda natin na sili. Ganun ba? Sige, lumakad na tayo. Mabuti pa nga. At kanina pa akong kinukulit ni Buboy na puntahan ka na sa silid mo. Tama-tama lang ang oras na ito para maglako ng mga sili. Basta't kapag natalaw nyo ang pangkat ni Leo, umiwas na muna kayo para wala ng gulo. Lolo, ngayon pa po ba kami iiwas? Kasama ko na po ang tao magtatanggol sa atin. Oh, panis sila kay Kuya Efren ko. Lagot sila ngayon. Tama na yan, Buboy. Huwag ka masyadong magmalaki sa kanila. Alalahanin mo na armado si Leo. Bago lang dito si Efren, kaya ikaw ang bahalang sumama sa kanya. Huwag na po kayo mag-alala masyado, Lolose. Kaya ko naman pong pangalagaan si Buboy. Oh, narinig niyo po yun, Lolose. Ang astig po, di ba? Ipagmamalaki ko po siya sa mga kaibigan kong nangaasar sa akin. Tama na nga yan, Apo. Alalahanin mo na hindi taga rito ang Kuya Efren mo. Hindi siya kilala ng mga tao. Baka mapagkamalan pa siyang espiya ni Mayor Aragon. Mas lalo tayong magkakaproblema. Kaya't sige na, umalis na kayo para makabalik din kayo na maaga. Sige po, aalis na po kami, Lolose. Naunang lumabas si Buboy. Saka sumunod si Efren. Nakita nila kagad ang kariton na may kalumaan na at sa loob ay nakalagay ang 3 basket ng sili. Saka magkakasabay nilang itinulak ang kariton. Sa unahan pa lang ng daan ay pinagtitinginan na sila ng mga tao. Nagtataka si Efren kung bakit gano'n na lang ang pag-iwas sa kanila ng mga tao. Pasensya na po kayo, Kuya Efren, ha. Hindi ko pala nasabi sa inyo na takot po ang mga tao na bumili ng sili. Ayaw po kasi nilang lumabag sa batas po ni Mayor Aragon. Hindi maaari. Kailangan mapilitan sila na bumili sa atin ng sili. Kahit 5 tao lang na magbibigay ng barya kapalit ng sili. Bakit po natin sila pipilitin, Kuya Efren? Ano po bang gagawin niyo po sa barya? Sa ako na lang sasagutin ang mga tanong mo, Buboy. Sa ngayon, magtiwala ka lang sa akin. Sige na, maglako na tayo ng sili. Alokin mo silang lahat. Agad naman na sumunod sa utos ni Efren si Buboy. Kaya umalingaw-ngaw ang malakas nitong sigaw. Sili! Sili po kayo dyan! Bili na po kayo ng sili, bagong pitas lang po! Mga suke, bili na po kayo! Paulit-ulit na sumigaw si Buboy, ngunit patuloy rin na lumalayo ang mga tao sa kanila. Habang si Efren naman ay lihim na pinag-aaralan ang kilos ng mga tao. Walang bakas ng pagkahawa ng mga aswang sa mga ito. Maya-maya pa, si Efren naman ang nag-alok ng sili sa mga tao. Ale, bili na po kayo ng sili. Kahit magkano po, ibibigay ko po sa inyo ang lahat ng to. Akma na sanang tatalikod ang Ali kay Efren, pero hinawakan niya ang kamay nito at iniabot ang 1 dakot na sili. Kaya wala nang nagawa ito, kundi ang magbayad.
Nakita rin ni Efren ang babaeng pipi na si Nene. Nang magtama ang kanilang paningin, ay nahihiyang nagtago ito sa likod ng ama. Nilapitan niya ang mga ito. Nene, huwag ka na matakot. Hindi naman ako galit sa ginawa mo eh. Naiintindihan ko kung bakit natakot ka. Huwag mo lang isipin ang mga nangyari. At teka, siya nga pala. Nahanap ko na pala si Lolo Jose. Salamat sa inyo ni Mang Pidring ha. Dahil sa sinabing yun ni Efren, bumili ang mga ito ng sili sa kanila. Mabilisan ang kanilang ginawang pagpapalitan. Kaya ang mga nakakitang tao ay mabilis din na lumapit sa kanila at bumili rin ng mga sili. Makakatulong po sa inyo mga sili. Kung totoo pong may aswang na kubot sa lugar na to, malakas na pangontra ang sili sa kanila. Dahil sa mga sinabi ni Efren, nagunahan sa pagbili ng mga sili ang mga taong naroroon, habang si Buboy ay hindi makapaniwala na ganun kabilis mauubos ang kanilang paninda. Mahusay sa pakikipag-usap ang kaibigan ng kanyang lolo. Kaya naman, ginanahan na rin siya sa paglalako. Nang konti na lang ang natitira sa basket, ay hindi nila inaasahan. Nahihintuan sila ng sasakyan ng mga pulis at nagmamadaling bumaba mula roon ang 4 na lalaki kasama si Leo. Sa una ay hindi nito napapansin si Efren at si Buboy kagad ang nilapitan nito. Agad na dinakot ni Leo ang damit ni Buboy. Ang tigas talaga ng pagmumukha mong bata ka eh, no? Hindi ba't sinabi kong hindi ka na magtitinda ng sili sa baryong ito? Hindi ka ba talaga marunong madala, ha? Hoy, bitiwan mo ang bata, pare. Wala siyang laban sa'yo. Dahil sa pagkakahawak ni Efren sa kamay ni Leo, ay nabaling ang atensyon nito sa kanyang muka. Hindi nito kagad naalala ang muka niya, pero nang lumapit ang isa sa mga kaibigan nito at sinabi na si Efren ang taong bumugbog sa kanila, biglang bumakas ang galit sa muka ni Leo. Kaya nalaman ni Buboy na talaga palang matapang si Efren. Binitiwan ni Leo si Buboy at dinakot nito ang suot na damit ni Efren. Sandali! Tutukan nyo ng baril ang batang yan. May gusto lang akong ipamukha sa hayop na ito. Tignan mo nga naman ang swerte, ano? Kung talagang para sa'yo, kusang lumalapit sa'yo. Pagkatapos magsalita ni Leo, ay 2 suntok kagad ang tumama sa muka ni Efren habang binunutan siya ng baril na nakatutok sa kanyang noo. Hindi makaganti si Efren dahil hawak si Buboy ng mga tauhan ni Leo. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib dahil naunahan siya ni Leo at makikita ni Buboy kung paano siya matatalo sa laban. Maya-maya pa, isang pagpalo naman ng baril ang tumama sa kanyang muka, kaya't bumagsak siya sa lupa. Kuya! Kuya Efren, bumangon ka! Bumangon ka, kuya! Huwag kang papatalo! Lumaban ka sa kanila! Ngunit hindi lumaban si Efren. Tinanggap niya ang lahat ng suntok ni Leo. Lumapit na rin ang 2 kasama ni Leo at pinagtulungan siya ng mga ito na bugbugin sa harap ng batang si Buboy at ng mga taong nagulat sa mga nangyari. Habang ang isang tauhan ni Leo ay nakatutok pa rin ang baril sa sintido ni Buboy, konting pagkakamali lang niya, buhay ng kanyang anak ang nakataya. Ano? Siraulo kang hayop ka? Matapang ka? Huh. Yung dahon na ipinambalot mo sa akin, punong-puno ng langgam. Ngayon, tignan naman natin kung sino ang lalanggamin ngayon. Isang suntok sa dibdib ang tumama kay Efren. Ganon din ang ginawa sa kanya ng iba pa nitong mga kasama. Umubo siya ng pagkalakas-lakas na may kasamang dugo. Hanggang sa dumugo na rin ang labi at ilong ni Efren. Isang bagay na masakit para sa kanya. Lalo na
nang magtama ang kanilang paningin ni Buboy. Baka sa mukha nito ang labis na pagkadismaya. Hindi pa nasiyahan si Leo at hinagis si Efren sa kariton. Kasama niyang bumagsak sa lupa ang mga natirang sili at kariton. Gumuhit ang sakit sa kanyang katawan at hindi niya magawang gumanti sa mga ito. Si Buboy naman, habang pinanonood niya kung paanong bugbugin ng mga tauhan ni Leo si Efren, umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Naniwala siya na matapang ito. Akala niya kaya siyang ipagtanggol nito, pero nagkamali pala siya. Parang gusto niyang maglaho ng mga sandaling yon. Ano? Tayo! Matapang ka, di ba? Lumaban ka! Ano? Nasaan ngayon ang tapang mong hayop ka? Akala mo, kalilimutan kong ginawa mo sa amin, hayop ka? Sige, tayo! Lumaban ka! Ipakita mo ang lakas mo! Laban! Bawat salita na lumalabas sa bibig ni Leo ay sinasabayan yon ng sipa sa tagiliran ni Efren. Ni hindi siya makapagsalita. Naramdaman niya na pumikit na ang isa niyang mata, kaya hindi niya na halos makita ang mga kalaban. Sumusuntok siya sa hangin, kasabay ng malakas na tawanan ng mga kasama ni Leo. Ano? Laban! Wala dyan ang kalaban mo! Nandito lang sa tabi mo! Dito! Ubod lakas na suntok sa dibdib ni Efren ang tumama mula sa kamao ni Leo. Tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Ano? Laban pa! Tayo! Magsuntukan tayo maghapon! Nasaan ang yabang mo ngayon, ha? Ano? Kaya mo raw ako eh! Ano? Halos mandilim ang kanyang paningin sa labis na sakit sa kanyang katawan. Hindi pa nakontento ang mga ito at hinampas pa siya ng baril sa likod. Kaya wala na siyang ibang paraan kundi palihim na usalin ang isang orasyon na magpoprotekta sa kanyang katawan. Kaya nang akma na sanang papaluin siya ng baril sa ulo, biglang nanigas ang kamay ng lalaking papalo sana ng baril sa kanya. May kung anong malakas na puwersang hindi nakikita na pumipigil sa kamay ng lalaki, kaya't bumagsak ito sa lupa. Inakala naman ni Leo na wala nang malay si Efren, kaya't iniwan siya nito na nakahiga sa lupa. Narinig na lamang niya ay ang malakas na pagharurot ng sasakyan ng mga ito papalayo sa kanya. Dala ng matinding awa ni Nene at Mang Pidring, inalalayan siya ng mga ito na tumayo. Sa pagkakataong yon, nakita niya si Buboy na ayaw lumapit sa kanya. Buboy! Buboy! Duwag! Duwag ka! Duwag! Habang sinasambit yun ni Buboy, ay papalayo ito ng papalayo sa kanya. Iniwan siya nito sa gitna ng kalsada. Para bang dinurog ang puso ni Efren nang marinig ang sinabi ng anak na duwag ang tingin sa kanya. Dahil sa labis na sama ng loob ni Buboy, mabilis niyang tinahak ang daan pabalik sa kanilang bahay. Nadatnan niya si Lolose na naglilinis ng kanilang bahay at bakuran. Oh, Apo! Bakit umuwi ka kagad? Nasaan ang Kuya Efren mo? Bakit hindi mo kasama? Tumigil sa pagtakbo si Buboy at umiiyak na hinarap si Lolose. Nagsinungaling po kayo sa akin, Lolose! Nagsinungaling po kayo sa akin! At sabi niyo po matapang si Kuya Efren, pero nagpabugbog lamang siya sa mga tauhan ni Namang Leo. Mahina siya, Lolo. Mahina siya. Isa siyang duwag. Wala siyang kwenta. Niloko niya tayo. Aba, baka naman nagkakamali ka lang, Apo. O di kaya natutukan ka ng baril
kaya hindi siya lumaban. Kahit ano pa po sabihin niyo, Lolo Jose, hindi na po ako maniniwala sa inyo. Dahil ang totoo matapang kapag nasaktan, lumalaban. Pero siya, wala siyang ginawa. Hinayaan niya pong bugbugin siya ng mga taong yun. Nakakahiya siya sa mga tao. Ako pa naman ang kasama niya. Isa siyang tuwag! Isa siyang tuwag! Tuluyan nang hindi napigilan ni Buboy ang galit at mabilis siya nagkulong sa loob ng kwarto. Ang buong akala niya ay meron ng taong magtatanggol sa kanila, ngunit nagkamali pala siya. Pagkalipas ng ilang minuto ay narinig niya na dumating si Efren. Kausap si Lolose. Lolose, si Buboy po. Nasaan po siya? Hayaan mo na muna si Buboy. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang galit niya sa'yo. Alam ko ang ginawa sa'yo ni Leo. Pagpasensyaan mo muna ang ginawa sa'yo ng mga hayop na yun. Alam ko kung kailan ang araw nila. Nagawa ko na po ang unang hakbang, Lolose. Pagsisisihan nila ang ginawa nilang pagpapahiya sa akin. Lalo na nasa harapan ni Buboy. Buong araw na nagkulong ang batang si Buboy sa silid ni Lolose. Habang si Efren naman ay nagpunta sa kakahuyan, naghanap siya ng ilog na pwede niyang paglinisan ng katawan. Isinabay niya ang ritual, pagdidikdik ng asin, kasama ng maraming sili. Habang basa ang damit, tadtad ng sugat ang kanyang katawan, ipinagdikit niya ang 2 palad habang nakapikit. Sa harap ng mga dinurog na sili, lumitaw ang kulay pulang usok na si Efren lang ang nakakakita. Umangat yon at bumalot sa kanyang buong katawan, maging sa kanyang palad. Kasunod ng pagkakaroon ng liwanag sa kanyang mga mata, unti-unting naghilom ang kanyang sugat sa katawan. Dinukot niya ang barya sa bulsa na pinagbentahan niya ng sili. Isinama niya yon sa mga dinikdik na sili. Pagkatapos ay nilagyan ng tubig at inilagay sa malinis na bao ng nyog. Ito na ang simula. Ito na ang simula ng kalbaryo niyong lahat. Pagkatapos magsagawa ng ritual, umuwi siya ng bahay ni Lolose. Madilim na at tahimik ang gabi nang pumasok sa loob ng silid si Efren. Kinuha niya ang tungkod na may talim sa dulo, pati ang salakot, at isinuot yon sa kanyang ulo. Ibinabad niya ang talim sa katas ng sili na may asin at barya. Saka inilagay ang katas sa isang bote na may pang-spray. Isinuksok niya yon sa bewang at tahimik na umalis. Samantala, habang nagkakasiyahan sina Leo at ang mga barkada nito, ay pinag-usapan ng mga ito ang nangyaring pambubugbog nila kay Efren. Ano? Nakita niyo ba kung paano kong inilampaso ang hayop na yun? Wala na yun. Panigurado magtatanda na siya, mga pare. Kaya ipagdiwang natin ang tagumpay natin. Sabay-sabay na nagtaas ng baso ang mga ito, saka pinag-umpugan bilang tanda ng pagdiriwang nila. Pagkatapos, pinaglaruan naman ni Leo ang baril. Itinutok yon sa mga kasama habang kumakanta. Mula sa likod naman ng pinto ng bahay ni Leo, nakatayo si Efren. Kumakatok siya sa bahay nito. Pinagbuksan siya ng tauhan nito. Ngunit bago pa ito makalapit sa kanya, itinarak niya kagad ang talim ng tungkod sa tiyan nito. Nasunog ang katawan ng lalaki sa kanyang harapan. Anak ng teteng, mga diablong buang. Sinasabi ko na nga ba't mga aswang kayo eh. Kaya malalakas ang loob niyong pagharian ng baryong to. Pues, bilang na ang mga oras niyo.
Humanda kayo ngayon sa akin. Mabilis na pumasok sa loob ng bahay si Efren. Pagkatapos ay inatake ang mga tauhan ni Leo gamit ang kanyang sandata. Walang kaalam-alam ang magkakaibigan na naubos na ni Efren ang mga nagbabantay sa labas. Maya-maya pa ay lumabas ang isang lalaki. Natatandaan niya na ito ang pumalo ng baril sa kanyang likod. Nagkatamaan sila ng paningin. Mula sa kanyang harapan ay biglang nagbago ang anyo nito. Naging isang kubot at ginamit nito ang humahabang buhok para umatake sa kanya. Sinalubong niya yun ng spray sa muka ng dinikdik na sili at asin. Sumabog bigla ang katawan nito at lumipad ang alipato ng naaabo nitong katawan. Babalik ka na ngayon sa impyernong pinanggalingan mo. Iniwan ni Efren ang abo na kumalat sa sahig at mabilis na pinasok ang silid na kinaroroonan ni Leo. Hindi agad nakagalaw ang mga ito. Nakaawang ang bibig na nakatingin sa kanya. Magandang gabi mga kaibigan. Nandito ako para maningil ng pautang. Napatayo si Leo. Subalit nahampas na ito ng tungkod ni Efren. Bumagsak ito pabalik sa upuan habang ang dalawa naman itong kasama ay umatake sa kanya. Mabilis na kumilos si Efren. Sinalubong niya ito ng isang malakas na sipa at nang bumagsak ang mga ito sa sahig, ipinainom niya sa mga ito ang dinikdik na sili at asin. Nagkikiksay ang katawan ng mga ito habang bumubula ang bibig. Pagkalipas ng ilang segundo, sumabog ang katawan ng mga ito at nasunog. Anong pinainom mo sa kanila? Sabihin mo! Anong pinainom mo sa kanila? Gusto mo talagang malaman? Sige, sasabihin ko. Lason ang pinainom ko sa kanila. Lason mula sa dinikdik na sili at asin. Pagkasabi nun ni Efren, sinakal niya sa leeg si Leo, pero nagbago rin ang anyo nito. Humaba ang buhok, nagkulay pula ang mga mata, humaba rin ang pangil sa bibig at kuko nito sa mga daliri. Hindi siya maaaring magkamali. Si Leo ang aswang na binuhusan niya ng langis nang makita niya ito sa daan. Mabilis silang naglaban. Tumalsik si Efren at pasadsad na bumagsak sa sahig. Pero agad din siyang nakabawi. Sumugod siya at inatake niya ng saksak ang dibdib nito. Kasabay ng pagbagsak nito sa sahig, sinakyan niya ito sa tiyan at itinaktak niya ang laman ng bote sa bibig nito. Nagkaroon ng kulay pulang usok ang bunganga nito. Nagkikisay ang katawan habang bumubula ang bibig. Tinubuan ito ng bukol sa balat. Pumuputok-putok na parabang kumukulo sa loob hanggang sa tuluyan na itong namatay. Nilapitan niya si Leo. Pinugutan niya ito ng ulo. Binitbit niya ang ulo nito palabas ng bahay, saka inilagay sa maliit na kahon na gawa sa tabla. Tumutulo ang dugo nito mula roon. Yun ang gagamitin niya para malason ang kapwa nito aswang. Dinala niya yon sa bahay ni Lolose para magsagawa ng panibagong ritual. Iniwan niya muna ang pugot na ulo sa ilalim ng hagdanan dahil balak niya munang makita ang anak bago siya muling umalis. Susugod na sana siya sa bahay ni Mayor Aragon. Ngunit isinasabit pa lang niya ang tungkod sa dingding nang marinig niya ang boses ni Buboy sa kanyang likuran. Tay? Napalingon si Efren. Nagpalipat-lipat ang tingin niya kina Lolose at Buboy na nasa loob ng kanyang silid. Naluluhang niyakap siya ni Buboy. Punong-puno ng kasabikan na niyakap din niya ng maigpit ang kanyang anak. Habang nasa ganong sitwasyon sila, ipinaliwanag ng matanda ang nangyari kung paanong nalaman ni Buboy
na siya ang ama nito. Nang mawala sa paningin ko ang tungkod na may talim sa dulo, pati na ang salakot mo, tuluyan ang gumaan ng kalooban ko. At sa labis na kaligayahan ko, hindi ko natiis na hindi ipagtapat kay Buboy na ikaw ang tunay niyang ama. Ipinagtapat ko na rin sa kanya ang nangyari sa kanyang ina. Tay, patawarin niyo po sana ako, ha. Patawad po kung nagalit po ako sa inyo. Hindi, anak. Wala kang kasalanan. Ako ang nagkulang sa'yo. Kaya ako ang dapat na humingi ng tawad sa'yo, anak. Sana matuldo ka na talaga ang kasamaan ni Mayor Aragon. Alam mo ba kanina, habang wala ka at nagpupulong kami ng mga kasama ko, pinaulanan niya ng bala ang mga taong nakikisa sa akin at pinagbantaan niya ako na kapag hindi pa kami umalis bukas, susunugin niya ang bahay ko. Tulungan mo ko, Efren. Ikaw na lang ang maaasahan namin na magtatanggol sa amin. Tulad doon ang sinabi ko nung una, nakahanda po akong tumulong sa inyo. Hindi ako makakapayag na gawin nila sa inyo yon. Bumitaw si Efren sa pagkakayakap kay Buboy at kinausap ito. Anak, dito ka lang ha. May kailangan lang akong tapusin. Samahan mo muna rito ang lolo mo. Sasama po ako sa inyo, Tay. Alam ko na po na si Mayor Aragon ang pumatay kay nanay. May nakakita po sa kanya habang nagbabago po ang anyo niya bilang isang aswang na kubot. Nakita raw po ni Mang Pedring kung paano po niya pinatay si nanay. Napatingin si Efren kay Lolose. Tumango ang matanda at hinawakan siya nito sa balikat. Nasa likod mo lang kami, Efren. Malaki ang may tutulong ng anak mo sa gagawin mo. Isa pa, gusto ko rin magpasalamat sa pag-ako mo sa kasalanan ko noon. Kahit kailan po, Lolose, ay hindi po ako nagsisi sa pag-ako ko sa kasalanan nyo. Ginawa ko po yun dahil sa pagkakaligtas nyo sa buhay ko. Gulat na napaangat ng paningin si Buboy nang marinig ang sinabi ni Lolo Jose sa tatay niyang si Efren. Teka. Kung ganun po, si Lolo Jose po ang totoong pumatay sa pinuno ng mga aswang at inako lamang ni tatay ang kasalanan niyo? Pero bakit po? Paano pong nangyari yun? Dahil napatay niya ang aswang habang inililigtas niya ako. Kung hindi dahil sa kanya, Buboy, baka patay na ako ngayon. Isa pa, siya ang lolo ni Marisa, ang nanay mo. Kaya hindi ko hahayaan na makulong siya ng dahil sa aswang na muntik nang pumatay sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Buboy nang marinig yun mula sa kanyang ama. Hindi siya makapaniwalang magkadugo sila ng matanda. Patawarin mo ko, Apo. Hindi ko sinasadyang itago sa iyo ang buong katotohanan. Ngayong alam ko na kung sino ang pumatay sa asawa ko. Humanda sila. Matitikman nila ang pait ng ganti ko. Ano na ang plano mo ngayon, Efren? Kung bukas sila kikilos, uunahan ko sila, Lolose. Sasama po ako sa inyo, Tay. Ipaghihiganti ko rin po ang nangyari kay nanay. Payagan niyo po ako. Pero anak, masyado mapanganib to para sa'yo. Efren, sige na. Isama mo na si Buboy. Kabisado niyang lugar. Teka, saan ba ang balak mong pumunta? Doon po, sa mansyon ni Mayor Aragon. Ipapadala ko sa kanila ang pugot na ulo ni Leo. Ibubuhos ko sa ulo ng anak niya ang katas ng lason ng dinikdik na sili at asin at barya. Sa sandaling makita nila ang laman ng kahon, lahat ng makakakita sa pugot na ulo ay makakalanghap ng lason mula sa singaw ng sili.
Ako po ang gagawa ng paghatid ng kahon sa mansyon, Tay. Gusto ko pong makita kung paano pong masaktan ang hayop na Mayor Aragon na yun sa pagkawala ng kanyang anak. Nang maranasan naman niya ang sakit na naranasan ko nang malaman kong ginawa niya sa nanay ko. Tama si Buboy Efren. Malaki ang may tutulong ni Buboy sa paglusob natin sa mansyon nila. Wala na ngang nagawa si Efren, kundi ang pumayag sa gusto ni Buboy. Pagkatapos na magsagawa ng plano at ritual ni Efren, nagsimula na silang maglakad papunta sa mansyon. Nalaman naman ni Buboy na tanging ang aswang na kubot lamang ang malalason ng amoy na ginawa ng kanyang ama. Kaya tiwala siyang hindi siya malalason kahit dala niya pa ang kahon. Samantala, si Lolo Jose naman ay nagsama ng ilang mga tao na sasama sa kanila sa pakikipaglaban. Dala ng mga ito ang matutulis na si Bat, Itak, at si Buboy naman ay ang dinikdik na asin na may sili at barya. Habang si Efren naman ay ang tungkod na may talim sa dulo. Pagkarating nila sa tapat ng mansyon ay maraming tao. Parang may kasiyahan ang mga ito. Tahimik na pumasok sa loob ng mansyon si Buboy. Dala ang kahon na nakabalot pa sa papel na pangregalo. Nagpanggap siya na bisita sa mansyon, kaya't hindi siya napapansin ng mga tauhan ni Mayor Aragon. Narinig niya ang usapan ng mga ito. Maraming salamat sa pagdalo sa kaarawan ng anak kong si Leo. Pasensya na kayo at wala pa siya. Siguro nasa barkada na naman niya. Pero maiba tayo. Asahan ninyo na mabibili ko na at maibibigay sa inyo ang lupa ni Lolo Jose. Nakipagkamay si Mayor Aragon sa dalawang negosyanteng kausap nito, kaya hindi nito napapansin si Buboy na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Hindi niyo makukuha ang lupa ni Lolo Jose. Kaya kalimutan niyo na ang ipinangako sa inyo ni Mayor Aragon. Teka, paano ka nakapasok dito? Ilabas ang batang ito! Sandali lang. Mayor Aragon, nagdala kasi ako ng regalo para sa inyo. Isang munting handog na kabayaran sa pagpatay niyo sa nanay ko. Inihagis ni Buboy ang kahon kay Mayor Aragon at nasambot nito ang kahon. Nagtataka na pinaikot-ikot ang bagay na yon at mabilis na binuksan. Pagbukas ay tumambad kagad sa paningin ni Mayor Aragon ang pugot na ulo ng anak. Kasabay ng sigaw nito, nagbago bigla ang anyo ni Mayor Aragon kasama ng lahat ng mga tao sa loob ng bulwagan. Naging isang aswang nakubot ang mga ito at kumalat ang buhay na buhok na tangkang umatake sa nakatayong si Buboy. Ngunit huli na ang lahat. Nalanghap na ng mga ito ang amoy ng sili, kaya isa-isang tumumba ang mga tauhan nito habang bumubula ang bibig. Nagkikikisay ang katawan at agad na nasunog. Hayop ka! Magbabayad kang bata ka! Sino ang pumatay sa anak ko? Ako! Ako ang pumatay sa anak mo! Anak ka ng teteng! Pinatay mo ang asawa ko si Marisa. Kulang pang kabayaran ng buhay ng anak mo sa buhay ng asawa ko! Kung ganun, papatayin ko kayong lahat kasama ang batang yan! Tumakbo papalapit kay Buboy ang aswang na si Mayor Aragon. Ngunit biglang humarang si Efren. Itinarak niya ang talim ng tungkod sa dibdib mismo ng aswang. Habang si Buboy naman ay lumapit din kay Mayor Aragon. Inispray niya ang katas ng sili sa mukha nito, habang si Efren naman ay paulit-ulit na sinaksak ang dibdib ng alkalde. Sumugod na rin ang taong bayan at pinagtulungan ng mga ito na saksakin ang nagkikikisay na katawan ng mga natitirang tauhan ni Mayor
Pinagmasdan ng mag-ama kung paanong unti-unting nalalason ang katawan ng mga ito. Tumubo ang malalaking bukol sa katawan ng aswang na kubot at nanlalaki ang mga mata habang pilit na tumatayo para lumaban sa kanila. Subalit bumula ang bibig nito hanggang sa tuluyang masunog ang katawan ni Mayor Aragon. Naluluwang napatingin si Buboy sa muka ng kanyang ama na si Mang Efren. Tay, gumana po ang lason na ginawa nyo. Hindi ko po alam na mahusay po pala kayong gumawa ng lason. Matututunan mo rin ang lahat ng yan, anak. Balang araw ay dalawa na tayong haharap sa mga aswang na kagaya ni Mayor Aragon. Tuluyan ang nakalaya ang baryo ng Garoma sa ganid na pamamahala ng isang kurap na kawani ng gobyerno. Sana ay wala ng kagaya niya ang muling maghari sa lugar na ito. Tara na mga kasama! Makakahinga na tayo ng maluwag! Wala na si Mayor Aragon! At dahil sa kasama natin na si Efren, nagawa natin magtagumpay! At siyempre, kasama ang kanyang anak na si Buboy. Mabuhay ang mag-ama! Mabuhay ang mag-amang manunugis! Sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang malakas na boses ng mga tao kasama ang mag-ama na sina Nene at Mang Pidring. Sama-sama silang lumabas ng mansyon at naiwan ang naaabong katawan ng mga aswang na kubot. Magmula ng gabing yon ay tuluyang bumalik ang katahimikan sa baryo. Naibalik din ang lupang kinamkam ni Mayor Aragon sa mga tao. Pagkalipas ng 2 linggo, ay magkasama na ang mag-ama sa pagtitinda ng sili sa mga tao. Magmula kasi na masaksihan ng mga tao ang bisa ng sili sa mga aswang, ay kinahiligan na ng mga ito na gumamit ng sili sa lahat ng lulutuin. Dumami ang suki ng mag-ama at dahil sa malaking halaga na naiipon ni Buboy sa paglalako ng sili, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Si Efren naman ay nanatili bilang isang salamangkero na biyasa sa paggawa ng lason sa pamamagitan ng orasyon at ritual. Natutunan ni Buboy na ang pagiging masama sa kapwa ay palaging may katapat na kabutihan na tatalo sa kanilang kasamaan. Walang permanente sa mundo. Lahat ay mawawala at ang labis na paghahangad sa yaman kailanman ay hindi rin magtatagal. Dahil ang yaman na naipon mo sa lupa ay hindi mo madadala hanggang sa hukay. Pero ang kabutihan na iyong nagawa ay mananatili sa alaala ng lahat, magpakailan paman.